Madayo nga adlaw Matinians, Oktubre 14, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Ubani kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpin-Rabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Baydip Mati, first runner-up sa Ato Pearl Awards. World Teachers Day giselebrar sa Dakbayan. Sa police report, kapulisan nan limpyo human sa kusog na ulan. Sa sports, Raja Sports Fest Games miarangkada na. Mga pribadong sektor makigduyog sa sambuukan. Ug sa feature, pamilyang Kolmo atong ila-ilahon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Ano ka ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Gideklarang first runner-up sa Best Sports Tourism Event City Level na kategorya ang Baydip Mati Freediving Festival atol sa 24th National Convention of the Association of Tourism Officers of the Philippines (CONATOP) didto sa Boracay sa miaging simana. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Marigastanes. Midaogan City of Mati, Baydip Mati is a first runner-up sa Best Sports Tourism Event Pearl Award City Level na kategory sa bag-o lang na human na 24th National Convention of the Association of Tourism Officers of the Philippines (CONATOP) niadtong Oktubre 5, 2023 dito sa Boracay, Aklan.
Dunay suma total 326 ka entries ang maong kategorya na gilahukan sa mga nagkadaiyang syudad sa tibok nasod Pilipinas. Ang Best Sports Tourism Event nagtumong sa pagpakita sa nasod Pilipinas isip usa sa nagunang destinasyon sa sports tourism na usa lamang sa daghang misyon sa atop para sa kalambuan sa kinatibuk-ang turismo sa Pilipinas. Gawas sa city level category, duna usab municipal o provincial level sa Best Sports Tourism Event. Lakip sa criteria for judging mao ang organization and execution na dunay 30%, participation and engagement na dunay 25%, 15% innovation and uniqueness, 15% sustainability and social impact, 10% feedback and reviews ug 5% long-term legacy. Ang Bay Deep Mati Free Diving Festival usa sa mga daghang event sa tinuig nga selebrasyon sa City Day ug Puhada Bay Festival. Bag-o pa lamang kini na event na unang gipahigayon niadto lang tuig 2022. Ginapahigayon kini sa usa sa tulo ka most beautiful bays in the world dinhi sa Dakbayan na mao ang Puhada Bay. Samtang nagpasalamat ang City Tourism and Promotions Office kon CTPO sa pagdumala ni City Tourism Officer Dashiell Indelible Jr. kay Mayor Michelle Rabat sa iyang walay puas nga suporta ug dedikasyon sa Bay Deep Mati na proyekto, ingon man usab kay Department of Tourism Region 11 Regional Director Tanya Rabat-Tan. Mao kini ang pinakaunang higayon na miapil ang City of Mati LGU sa Atop Pearl Awards. Tulo ka kategorya ang giapilan sa Mati LGU na mao ang Best in Promotional Video, Best in Culture and Arts Program ug Best in Sports Tourism Event. Niadtong Oktubre 9, gi-turn over sa CTPO ngadto kay Mayor Michelle Rabat ang plakeng na daugan. Padayon gihapon ang pagpaningkamot sa CTPO para nga mas molambo pa ang turismo sa Dakbayan sa Mati, ilabi na ang pagprotekta sa atong kadagatan, pagpaligon sa culture and arts ug creative industries. I-showcase nato ang ining rich biodiversity sa atong Puhada Bay, which is listed as the one of the most beautiful bays in the world, no? And at the same time protected area siya, tagipahingusgan pud ang culture and arts. And gusto po nato na mailhan po ng Mati na we have this rich and diverse na culture. And at the same time naibag-o karon nga ginapahingusgan po nato kining creative industries. Kini si Ethel Marie Gastanas para sa Ang Mati Karon. Libuan ka mga magtutudlo ang mitambong sa gihimong World Teachers Day celebration dinhi sa Dakbayan sa Mati sayo karong semanaha. Ang aktibidad gitambungan mismo ni Mayor Michelle Rabat ug Governor Nino Sotero Uy. Si Jilbis Jean Patalinghog sa detalye. Luyo sa paggundak sa ulan, wala kini makapugong sa 2,600 ka mga magtutudlo sa pagtampong sa gipahigayong World Teachers Day celebration na gipahigayon ni atong Oktubre 9 sulod sa Mayor FGR Park and Baywalk. Ang mga magtutudlo nagikan sa managlahing mga distrito dinhi sa Dakbayan sa Mati, apil na ang mga administrators ug mga teachers gikan sa mga pribadong eskwelahan. Ang selebrasyon nag-angkla sa tema nga Empowering Educators, Strengthening Resilience, Building Sustainability. Tumong sa selebrasyon nga pasidunggan ang mga magtutudlo sa ilang positibong impluwensya sa mga estudyante ug pagtukod sa imahe sa pagtudlo isip usa ka madanihon nga propesyon. Mipaabot sa iyang pasalamat si City of Mati Mayor Michelle Rabat sa mga magtutudlo sa ilang dili matarog nga dedikasyon. Sa iyang mensahe, mitimbaya og nagpasalamat sa mga magtutudlo sa ilang mahinungdanong papel ug impluwensya sa kinabuhi sa matag estudyante. And this is the time that we celebrate you, the teachers, the ones who mold the community. Remember, pag ikapoy na mong tanan, remember that you are influencing your second family. The classroom, the children, mga ayaw maminaw, lamig humutol, but hindi pwede. But you are influencers in your life. So, don't give up. So as I said again earlier, don't thank me. Daghang salamat sa inyong lahat and happy celebration ng ating mga magtutudlo. Salamat. Gawas sa lami ang pagkaon og ilimnon, ang mga magtutudlo na himo usab nga nakadawat sa usa ka hanay nga mga premyo sa raffle nga nagdugang sa kahinam sa selebrasyon.
Ang mga premyong pahalipay nila ni Mayor Rabato, Governor Uy, uban sa nagkalinlaing personahe, naglakip sa mga musunod. Ang mga mananaog, misanag sa kalipay bisan pa sa ulan, nagpahayag sa ilang pasalamat alang sa wala damhang nga mga gasa. Ubos sa DepEd Order No. 26 Series of 2020, hatagan usabog 1,000 pesos incentive benefits ang tanang public teachers atul sa pagsaulog sa World Teachers Day. Lain-laing mga kalihukan ang giorganisar aron sa pagpasidungog sa mga magtutudlo. Lakip na ang mga pasundayag sa musika, sa lokal nga mga talento, dance numbers, comedians ug makapadasig na mga pakigpulong sa mga inila nga bisita. Ang World Teachers Day nga selebrasyon sa Mati City nagsilbi nga gamhanang pahinumdum sa kalig-on ug determinasyon sa mga magtutudlo. Nga nagpasiugda sa ilang importansya sa paghulma sa maayong ugma bisan pa sa mga hagit nga ilang giatubang. Kini si Jilvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Nanlimpyo ang kwerpo sa kapulisan sa Mati sa kadalanan human sa pagbundak sa kusog nga ulan kaniadtong Oktubre 7, 2023. Si Nash Tiguelo sa atong police report. Nibundak ang kusog nga ulan kaniadtong Oktubre 7, 2023 sa gabi ning syudad sa Mati. Gumikan sa kusog nga bunok sa ulan, ubay-ubay ka mga kahoy, mga basura, bunot, bukong ug mga lubi ang nangaanod ug nagkatag sa National Highway nga maoy nagdala og peligro alang sa mga biyahero ug mga motorista. Kinaugmaan sa buntag, nagpahigayon og clean-up drive o road clearing operation sa National Highway Diversion Road ang mga personahe sa Mati City Police Station nga gipangunahan ni Police Chief Master Sergeant Julius Guarte ubos sa direktiba ni Mati Chief of Police Major Al Antonio Gumban. Nagkayusa-usab ang mga tag-iya og laborer sa Coco Lumber ug mga trabahante niini sa pagpanlimpyo sa mga hugaw ug basura nga nagkalat sa kalsada aron kalikayan ang disgrasya sa kadalanan. Ang prioridad sa mga aktibidad mao ang pag-amuma ug pagprotekta sa mga motorista ug mga biyahero batok sa bisan unsang potensyal nga disgrasya tungod sa mga basura, lubi, bunot ug bukong nga makit-an sa dalan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Raja Sports Fest Games miarangkada na. Mga pribadong sektor makigduyog sa sambuukan. Ug sa feature, pamilyang Kolmo atong ilailahon. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Bako! Hoy, sente mo lawas! Bako! Oh, naunsa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan na bako daw ko ma. Bako bago di ay ka straight ana imong lawas, mura gani kag nakorentahan sa ka-straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang gipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri? Sige ma, magpabakuna ko para lawas natatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod bakunahan. Bakunahan na taka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wag gyud mahadlok. Salamat ma'am. Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na, pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha. Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma? Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan eh! Malipayon lagi ka nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina ma? Maugod tong sigig pangaway na ako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi ma, pagtuog yun bitaw na akong isog to siya. Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Papa Vaccine! Bakunanda! Sige kang ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahala
mga anak. Kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa atong segment nga Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Kada tuig sa bulan sa Oktubre, mao ang pagsaulog sa National Mental Health Month nga adunay lain-laing mga kalihukan nga gitumong sa pagpakaylap sa mental health awareness ug paghatag og mental wellness. Atong hinumduman nga ang kahimsog sa pangisip sama ka mahinungdanon sa pisikal nga kahimsog. Busa, alang sa atong pangutana karong semanaha, unsa ang mga butang nga nagahatag og stress kanimo ug unsa imong ginabuhat aron kini maalibyuhan. Tara, ubani kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Alang mga problema, natural man na makahatag na stress sa tuwa. Pero hindi man ako lagi na dibdib din ako lagi na ako wala baliwala lang. May mo. Ato kag dagat maligo. Sorry lang niyo ba nga para mawala ang imong problema. Kaya mo na idibdib, wala. At tigulang tagsamot na. Problema na mo mong kanang kwarta, nami estudyante. Tapos gusto na ko nga, para karon nga tagtrabaho ko para makuhanan akong mga anak, na ko ikagasto. Mangita ko paraan nga makakuhan ko sa akong mga anak. Para sa ako, katulad ng problema sa pera, kailangan yun, mangita yun ng paraan para mayroon tang pera pang araw-araw dahil sa gastusin na to pang araw-araw. Kaya ganin na narbaho may para may panggasto sa bahay. Tapos yung ang pera na sweldo na mo, kailangan tipirin namin. Hindi yung basta-basta gastos dito, gastos doon dahil may mga estudyante nag-eskwela. Pagdating sa problema sa bahay, sa para sa ako, may income ko, sinasabay ko sa hayop. May hayop ko, nabuhay kong baboy para po may mabaligya ko, may emergency problema, meron ko madudukot. Permanente man ang stress, kanang kung may stress ko, mula ka ko sa magsuri-suri ko sa layo. Mawala ang stress. Ang kwarta ayan ako na shopping, kay murag dugay-dugay na ako ka-shopping. Kanang walay bugas. Number 1, way bugas, way kwarta, way trabaho. Maning kamot nga mo trabaho kay parang makabugas, makakwarta. Kamingaw. Matulog na siguro ko. Para pagkamata, wala na. May problema. Ay, singilan ka, man. Pagkaman anak, ikaw ikanon ba? Bisan di ka manghilabot, anak god. Kanang magsabay-sabay ko sa akong barkada. Kay kasaban mo ko sa akong mama. O papa na ko. Hindi daw ako magsabay-sabay daw. Kaya basig, kanapersa ng mga riot, anak god. Nang mag-iwas na lang. Para walay kuan, anak god. Ang sako ang stress ay family problem. Ginakuan ko na kining para mawala sa kuha. Para mawala sa pamati. Gina-email na ako. Tapos ginapawala na ay di na ako ginahuna-huna usahay para di magsakit ang ulo, tapos para di ko ma-stress o kaning usahay magduol ko sa akong barkada nang makipagkuan bandig-manding sa ila. Sunod paguman maulian man akong pamilya. Sunod dito na kumukan sa ila mo makipagbanding na pod. Para sa kuha, because I am a teacher po, so isa gid sa nga nakapa-stress nako is kani akong work, no? Kabalo naman ta nga mga batanon karon, mga lahi-lahi lagi pod og mga kuan, mga abilidad, lain-lain og mga attitude. So ang akong isa sa kuang mga ways para makakope ko sa akong stress is kani mag-unwind ko diri no? Unwind ko diri or laag baron og mall na iar mall. Anywhere nga paminaw nako, ang stress is ma-relieve.
first gyud ang pinaka kuan yun nga problema is maka-stress. Kani nga atong sa financial. Then dili pud kay na mo ma-serious kay pensioner man may magulat may sa date sa pension. Wala na pud mo stress sa makaron nga on me dito mi. Suroy-suroy wala na. It's something to do nga ikaw lang gud magdala sa imong stress. Dili nimo serious para di ka mabuwag. Og mao kana ang mga tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Sa mga Matinyans nga dunay suliran sa ilang mental health, mamahimo ninyong kontakon ang City of Mati Crisis Intervention Unit for Mental Health sa ilang hotline 0917-406-7000. Aron kamo katabangan. Ubani na usab kami sunod semana diri lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, Amping! Nagsugod na ang advanced games alang sa second Duraja Sports Fest nga basketball. Ang MBL Inter-Barangay Tournament nagsugod kaniadtong Oktubre Gs aron kahatagan og kalingawan ang mga Matinyans alang sa ika-23 nga Sambuukan Festival sa Dakbayan sa Mati. Si Peter John Buencamino sa report. Gisugda na sa City Sports and Development Office ang advanced game sa Mati Basketball League Inter-Barangay Tournament niadtong Oktubre Gs 2023 sa City Hall Basketball Court. Ang MBL Inter-Barangay Tournament gilangkuban sa 22 ka mga teams nga gibahin sa 4 ka brackets nga mao ang mga mosunod. Sumala pa ni Paulo Rabat, Executive Sports Director sa City Sports Council, dako ang iyang kalipay tungod 24 sulod sa 26 ka mga barangay sa Dakbayan sa Mati ang mopartisipar sa MBL Inter-Barangay Tournament. Dungag pa niya nga ubay-ubay sab ang mga sporting events ang mamahimong atangan sa mga Matinyans nga muhatag og dugang kalingawan karong Sambuukan Festival. Dako sab ang pasalamat ni Paulo ngadto sa tanang barangay tungod sa maabtikon ug makanunayon nilang suporta hilabi na sa mga programa nga dunay kalabutan sa kalambuan sa sports dinhi sa Dakbayan. Ang MBL Inter-Barangay Tournament usa lamang sa 20 ka mga sporting events sa Second Raha Sports Fest nga formal nga pagasugdan karong Oktubre 15 sa alas 3 sa hapon didto sa Mayor FGR Mati Park and Baywalk isip usa ka official event sa 23rd Sambuukan Festival. Aniya ang pinakaulahing datos gikan sa MBL Inter-Barangay Tournament gikan Oktubre Gs hangtod 12. Oktubre na, Sambuukan na, kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon. Gawas sa mga aktibidad nga gihan-ay sa lokal nga kagamahanan alang sa umaabot nga Sambuukan Festival, andam na usab ang pipila sa mga establisemento alang sa pagtanyag og mga kalingawan ug diskwento, ingon man promos para sa mga Matinyans ug turista diri sa Dakbayan sa Mati karong bulan sa Oktubre. Ania ang report. Nakigduyog ang managlahing establisemento sa umaabot na Sambuukan Festival pinaagi sa pagtanyag ug managlahing klase sa kalingawan, diskwento ug promosyon nga mapahimuslan sa mga turista ug Matinyans diri sa Dakbayan sa Mati karong bulan sa Oktubre 2023. Usa niini nga mga kalingawan mao ang Oktoberfest 2023 sa Adelina Hotel and Suites nga nakatakdang ipahigayon alas 7 sa gabii karong adlaw Oktubre 14, 2023. Sa consumable ticket nga 500 pesos, ang mga manambong mamahimong makatagamtam og mga lamiang pagkaon ug ilimnon inubanan sa pinakaginatangan na entertainment. Sa mga nagplanong mag-chill and unwind, gipagawa sa Praia Vista Exclusive Beach House ang ilang October Best Promo nga nagsugod kaniadtong Oktubre 5, 2023 ug mamahimong ma-avail lamang sa mga bag-ong booking sa tibuok bulan. Ang maong promo nagtanyag og 10,000 pesos nga kantidad
alang sa grupo nga adunay napulo ka tawo ug dugang 500 pesos per head sa mga mulapas ug napulo. Ang Praia Vista nagtanyag sa mosunod nga mga pasilidad. Ang maong establisemento nahimutang didto sa Bangunay, Barangay Bubon ning Dakbayan sa Mati. Sa laing bahin, usa ka photo contest ang gisugdan sa Masaw View Resort and Spa kaniadtong bulan sa Setyembre hangtod Nobyembre 2023. Tumong sa maong kompetisyon ang pag-imbitar sa mga bisita sa pagsumite sa ilang creative solo o group photos nga nagpakita sa managlahing amenities sa resort isip backdrops. Kinahanglang i-post sa mga contestant ang ilang mga litrato sa ilang personal timeline sa Facebook tungod kay 50% sa score sa mga mananaog ibase sa kinatibuk ang gidaghanon sa Facebook shares ug reactions, samtang ang nabilin nga 50% magikan sa mga judges. Ang mga mananaog i-anunsyo pinaagi sa official Facebook page sa Masaw View Resort and Spa kada katapusan sa bulan ug makadawat sa mosunod nga mga premyo. Gikan sa Instagrammable nga mga resort hangtod sa kalingawan nga tanyag sa managlahing establisemento, gipamatuod lamang niini nga mga kalihukan ang mabulukon ug makalingaw nga kultura sa Matinians, ilabi na sa umaabot na ika-23 na Sambuukan Festival. Alang sa dugang detalye sa mga nasambit nga hotel ug resorts, mamahimong i-contact ang musunod nga mga numero o bisitahon ng ilang official Facebook pages. Make it Mati, maganahay nga di. Usa ka pamilya dinhi sa Dakbayan sa Mati ang gipasidunggan sa Department of Social Welfare and Development isip natatanging pamilyang Pilipino sa tibuok Davao Region. First runner-up usab sila sa tibuok nasod. Kung kinsa kini nga pamilya sa report ni Jasmine Tia. Ang pamilya usa ka kinabuhing awit sa gugma ug paghiusa. Mao kini ang mahulagway sa pamilyang Colmo isip giila na regional winner ug national second place winner sa Search for the Natatanging Pamilyang Pilipino atol sa kasaulugan sa 31st National Family Week sa National DSWD niadtong Setyembre 29, 2023 didto sa SM City, Davao. Ang ilang pamilya usa ka ehemplo sa pagtabang ug pag-ambit sa komunidad labi na diri sa Dakbayan sa Mati. Tuig 1999 sakay sa Copra delivery truck unang miabot ang pamilyang Colmo dinhi sa Dakbayan sa Mati. Gikan sa una hantud sa pagkakaron, ubay-ubay na ang mga programa ug mga volunteerism works ang gipangunahan ug gipartisipahan sa pamilyang Colmo na gipanguluhan sa ilang amahan na si Pastor Ruben Colmo. Sa matag higayon, sila mutabang sa mga nanginahanglan ug magpakita sa ilang pagtuo pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Ilado sab si Pastor Ruben Colmo Jr. sa iyang advokasya sa pagpahunong sa mga gang riots, sulod ning Dakbayan sa Mati pinaagi sa pakigtambayayong sa Mati PNP, CSWDO ug ubang pang mga ahensya sa gobyerno. Si Pastor Ruben Colmo Jr. kauban ng iyang pamilya namuno sa Lighthouse Academy of Mati Incorporated sa ilang Adopt a School program kauban ng DepEd, diin nagpakita sila og suporta sa mga lagyong barangay pinaagi sa paghatag og mga school supplies ug mga tsinelas ngadto sa mga kabataan sa Davao Region. Apan wala pa nahuman diri ang pagtabang sa pamilyang Colmo sa komunidad. Sila sab nag-organisa sa mga programa sama sa Weekend Feeding Project, Family and Personal Values alang sa mga persons deprived of liberty ug uban pang mga aktibidad nga makatabang sa mga kabatan-unan ug katawhan sa komunidad. Sa maayong paagi ilang gitunol ang ilang gugma ug kalingawan ngadto sa mga nanginahanglan. Sasab ang pamilyang Colmo sa natabang sa kapin 112 ka mga pamilya nga matukuran og balay pinaagi sa pabahayanihan diin ang ilang mga kamot nag-abot alang sa kauswagan. Kini nahimong posible sab sa panag-uban og kooperasyon sa pipila ka mga organisasyon ug mga ahensya sa gobyerno sama sa Lighthouse Center, CSWDO, Philippine National Police, Philippine Army, Navy Reserve Command,
Eagles Club, Philippine Army Community Defense Center ug LGU Davao Oriental. Si Pastor Colmo ug ang iyang pamilya gihimuusab silang instrumento sa pagtabang sa mga kanhing rebelde sa pagtukod sa Happy Homes nga usa ka proyekto nga naghatag og bag-ong higayon sa mga nanginahanglan sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Gawas pa niini usasab sa ilang advokasya ang pagtabang sa mga rehabilitation centers alang sa mga illegal drug users pinaagi sa ilang pagtabang sa Balay Silangan Rehabilitation Center nga gidumalaan sa provincial government of Davao Oriental. You as parents, you have the power to bless or curse your children. So begin to bless them. Look upon them as positive, good, beautiful children. All right? Secondly, you also have the power to pray over them. At hindi mo nyo man sila nare-reach out ngayon, remember, prayers has no boundaries. Nasaan sila? Naaabot sila. And finally, so nagkamali man tayo in the past, we still have a chance to change and to be transformed and to become the best version of ourselves. Padayon ang pamilyang Colmo nga magsilbing inspirasyon alang sa komunidad sa pagbuhat og maayong binuhatan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Maskin pa man og giila naisip na tatanging pamilyang Pilipino ang ilang tinguha og dedikasyon sa pag-alagad sa ilang komunidad wala diri nahuman. Ang pamilyang Colmo usa ka hulagway sa gugma ug pagkalingaw sa pag-ambit sa paglambo sa komunidad pinaagi sa pagtinabangay ug paghinigugmaay sama sa sarili pamilya. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Anya ang atong dengue updates ug Ordende Cotibo apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Ubanin usab kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.